Magandang araw ho, mga kabalisong, areho mamay. Ay ako ho may natanggap na pakete din ay galing Taal. Ay atin hong i-unbox dahil areho ang huling build namin ng Atilisa. Bay, si Utoy pala nagpadala na rin. Utoy, maraming salamat sa iyo, Nathaniel. Bago hong lahat ay shoutout muna din sa aking anak na si Luigi Bathan at ako'y pinadalhan na ring microphone baga para maayos daw ang boses. Paano bagang ayos ay laging paus ang mamay. Utoy, salamat din Sana nga ay gumandang boses sa padaling are. Ay areho, atin aring buksan. At are ay galing din sa Atilisa. Areho, ang huli namin build. Arehong mga are ay 20. Oh, nga naman. Puro mga 20 na oversize na ditubo. Ang materialis ho na rin. Ako na ang nagpagamit. Ang naman ang maker naman na rin ay ang Manong Toto. Manong Toto ho ay exclusive na maker ng Atilisa. At siya ho ang kamali-mali din maintindihan kung ano bagang nag-itsura na rin. Siya, nagang kapal pala ng kahon na rin. Oversize na 20, ibig sabihin mas malapad sa talim na rin ang ating ginamit. At ako na nagbigay ng materyales. Yan. Mga baon na ginamit, ay sobra, pinadala uli. Nakaw, kadami, asbok. Tsupakain, pag-ari iyong nakita, ay ari ang tunay na kainamang panggamit. Kadami espasol. Siya, yan lahat. Ang pinadala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ho are. Ari, kilala ko are. Saka natin ari i-reveal at ari papagawan muna natin ng magandang sheet. Saka mga tira-tirang materyales. Siya. 7 ho aring pinadalang are. Ay mamutap-tapan lahat ay pinagsabay-sabay na. At awa naman ng Diyos ay natapos ng lahat-lahat. Ay di para hindi maghaba. Ay ari mo ng 3 siguro kung ating titignan. Areho ay mga debating oversize. Ari ang una. Naman. Kaganda. Bakit gaho oversize? Kung titignan niya gaho, areho ay Baldog series na de-20. So sa ordinaryong laki, ari 24 ng Manong Dado, ari ang de-20 ginawa. At madami ho kaming bagong ginawa din So sa lapad pa lang ng bahayan, oversize na, sa talim mas malapad ho. Ari para lahat kay ining So sa build hong ari, ang aming bagong ginawa din kanya yung mapapansin ay mas mautdo, mas maigsi na ang base sa mga lumang gawa, mas maigsi na ang mga bolster para mas ma-highlight and design. Sa design, ang ginawa ho namin dyan, sinubok na namin yung paggamit ng lining. Ito mga G10 lining yan na pino na. Kasi kung mapapansin nyo, teka, ako'y kukuha ng isang malapad-lapad. Sandali. Hindi ka sa pansin nyo, ito na ang pinakamanipis na ilalagay natin ngayon. Gawa din sa Atilisa Balisong. Garni na. Imedyang sentimentro. Ang ginawa namin ngayon, nag-introduce na kami ng lining. Para accent na lamang siya lalabas. At may ka-classify natin ito as a Fiesta Balisong. Ang ganda. Ngayon, sa mga first builds, mapapansin nyo, kaming mga unang nagpapagawa o nagdidisenyo, hindi pa halos nakukuha yung katuwiran. Pero sa succeeding builds, dahil i-comment ko ito sa Manong Toto, maintindihan niya na dapat maganda ang panentro. Pero sabi ko nga dun sa isang post ko, itong mga imperfections ng unang build, natural sa amin yan Kaya yung mga nagpapagawa na lamang after namin mga designer or mga taong may ideya, mas maganda nang lumalabas yun sa inyo dahil naikomento na namin base sa unang gawa at alam na din ng maker paano niya mas maitatama at mas may align. So dito rin namin i-formalize yung mga doble baon. Doble baon, ibig sabihin,
Dati ito lang yung makikita, pero ginawa na namin to dati ng Thai Eli. Pero dito ang ginamit naming baon, hindi na clay, hindi na epoxy. Totoong ano na to, totoong pangalawang baon na matigas na, hindi na clay or epoxy. Tapos dito gumamit na rin ako ng baon na may butas yung gitna sa mga pino. Pero ang critic ko lang siguro dito, Manong Toto at Elisa, ito ngayon, papanentrohan na natin dito yan. Dapat sentrong-sentro yan. Alam ko mahirap gawin dahil ito ay pumuputok minsan ang kalimitan sa build namin to. Ang reklamo sa akin naman ng Toto, sa dami ng baon na inilagay ko dito, nagkakaputok ang sungay, lalo na yung buto. Mas mahirap sa butong ilagay ito. Pero moving forwards, mas may sentro nila ito as may papare-parehas na. Tapos ang mga rebite, dapat para may distinction siguro, dapat gamitin na din ay kung anong kulay ng rebite para ang baon namumukod-tangi. So yan ho ang detalye nito. Purong sungay, polished sungay, yung mga baon ipinalagay ko pero eventually masesentro to. Tapos yan yung detalye na ng liner. Mas maganda na, mas maliit na, mas pino compare dito sa mga liner na ginagamit. Alam kong may nahirapan dito, Manong Toto. Ito yung unang sabi niya sa akin magiging challenging yan, pero tingnan nyo, kaya. So lahat naman sa una sabihin yan mahirap pero eventually kaya. Mas maitatama ngayon ang bagsak nito, yan. Imperfections yan pero makukuha nila yan sa second build nila dahil sa critic na ginagawa ko to. Ang talim nito ay labaha. Ito yung lumang labaha. Yan yung sinasabi ko na halos pa yan parang butter knife pa. So mas ito, kritiko kay Manong Toto, mas mapipino pa dapat yan kasi may kantuhan pa siya. Pero kaya ko nang ayusin to dito kahit ako nang puminal ng basyada. Ganito po yung lumang labaha. Yan. Mas mabilog ang dulo. Mas mabilog dito. Tapos diretso lang sa spine yan. Tapos ganito pa rin kakapalang spine niya. 5 mm. Ganda. So overall, masaya ako. Masaya. Okay to. Nakuha niya lahat na ipinapagawa ko. Tapos sa succeeding builds, mas maitatama na dapat Manong Toto. Mas maitatama pa natin yung pagkakasa ng mga rebite na to. O remachi na tinatawag nila. Ditubo po ito, 1 mm na pinanipis. Dahil mahirap daw pong ikasap pag yung sa full 1 mm. So nilabra pa po niya to, pinukpok pa niya. Pero ditubo dahil yung 1 mm, supply ko rin po yung supply ko pa rin sa kanya yung materyales. Yan. So ito yung una natin na debenting jumbo. Fiesta Balisong, doble baon, gumagamit ng liner. Lumang labaha, ang blade profile. So Manong Toto at Elisa, maraming salamat. Sa mga gagaya, hindi ko alam kung magkano kakalabas ang presyo nito. So sa Ate Elisa na lang kayo magtanong kung magkano niya ito ibebenta sa 24 o sa 29. Okay, yan yung una. Tapos ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa. Wow. Ito yung pinagaya ko yung ko. Meron kasi yung unang build namin na Ate Elisa. Ako yung natuwa. Kaya sabi ko, gawa mo ng isang cute Ate Elisa. Ayan. Ito po yung unang gawa namin. Sungay plastic po ang nito. Ang blade nito ay modernong labaha. So kung ikukumpara po natin yung luma, yung natatandaan kong labahang ayaw na ayaw ko dati, kumpara dito, yan po yung diferensya niya. Ayan. Yung bago, mas modernong labaha. Ito po yung mas luma. Ito yung bago. So, mas mabilog po talaga dito. Yung dati mga makalumang labaha. Natatandaan ko base sa sa kinalakihan ko nung araw. So, ito yung pangalawa. Buto po to. Buto ng kalabaw. Plastic. Tapos, polished carahorn. Ditubo din po ito na nilabra. Yan. Simple lang yung tarangka na pinlagay ko. Hindi ko na pinaartihan. Kinis lamang.
So, kainaman to sa kamay, lalo na kay Ining. Nako, sigurado. Kaya ako pinagawa ito. Lahat ay mapupunta kay Ining dahil malaki nga ho maliit nga ho ang kamay. Pero mga oversized to. Yan. Kumpara sa talim niya, malaking diferensya. 1 1/4 na ang pinagamit ko dito. So, mga oversized na talim na ang ginamit namin dito. Yan. Ganda. Okay. O, sandali lamang. Are, bali dini ko are inspired are na rin unang build namin na Atelisa. Sa dating titubo na are. Dating makalumang bahayan. Ayan, lang ako para may kapatid. Ayan. Okay, so ito yung una, ito yung pangalawa, are yung pangatlo. Are labaha din. Kung ano lamang ang pinag-anuhan na rin. Pinag-iba. Wow. Ariho ay kapis. Ang kapis ho ang aming ginamit na kapit. Ang ganda. Ang ganda lumabas ng kapis. Ariho ay coaster lang. Hindi mo mamahaling kapis. Yung gahong bigay ng aking anak na si Miko na patungan ng kape. Ay pinadali ko sa Manong Toto. Ay ayos nga naman eh. Para may option din ho kayo sa sa buto. Ay ngayon lang ho namin sinubok dahil madami ho nagsasabi na bibiyak. Ay nasa nagawa naman ho yan. So, areho ay kapis. Kapis ang kapit. At ang talim ho na rin ay labaha din ho. Magaganit pa eh. At kagaya ho na rin. Modernong labaha. Inalis lang din ho yung pabuntis. Areho kasi pabuntis na labaha. Are naman kung makapansin ninyo, bagamat moderno, areho walang pabuntis, tuwid na tuwid. Wala hong kain din eh. Walang pabuntis. Sa tatlong are, pabuntis, are tuwid, are yung makaluma. Kapis ang kapis ang kapit. Ay tingnan kung matalas naman, yun naman. Isagap sa ate, siguraduhin matalas. Tignan kung tatalab. Aba, nga naman. Ayos. Ayos. Kaganda ng talas. Ari pag na-stroke pa pag na-stroke ho ay mas maganda pang itatalas na rin. Ayos. Totoo. Ayos ang talas. Ako na mag-i-stroke na rin din eh. Uy. Ganda. Uy, may kaunting kagat din sa puno. Manong Toto, may kaunting kagat. Pero kayang-kaya na rin sa stroke. Ayos. Ari isa. Ito bagay may talas pa. Ayos. Maganda. So, yung unang tatlo. Meron pa akong apat siya. Mahaba na palang video siya. Tatlo muna ho ating ipapangita at baka mapagalitan na aking anak. Sabi may iksi lang daw dapat ang video. Yan. Ining, tingne, ang tatlo. Mga bagong gamit, singit, liners or paningit. Luma, kapis, ari ang lumang labaha, ari binuntis, ari moderno pero tuwid. Yan ho ang unang tatlo natin. Sana nga ay matuwa kayo, mapaibig. At sa mapapaibig, sa Atelisa ho, magtanong kung magkano dahil hindi ko alam ang magiging tura na rin pag kanila na ho lahat ng materialis. Dahil ari nga ho ay ang materialis ay akin po lahat. Yan muna ho mga kabalisong. Arehong apat, isa ka natin bubuksan sa isang araw para hindi humaba ang video. Marami hong salamat at sa uulitin.